Praise the Lord. Mapagpalang araw ng Sabat sa bawat isa sa atin. At ako po'y magtuturo ngayon, no, related sa isa sa mga importanteng doktrina o importanteng katuruan ng Kristyanismo. This is related po sa doktrinang Trinity. Every time na yung doctrine of Trinity or anything na related sa pagka-Diyos ang pinag-uusapan, usually hindi natin makikita yung ano bang application nito. Parang na-amaze lang tayo kung ganito pala ang Diyos, no? Pero what is it mean for us, no? So ngayon, titingnan natin po itong isang napakahalagang doktrina and at the same time, susuriin din natin kung gaano siya about its importance or relevance sa buhay natin bilang mga hinirang ng Diyos dito sa iglesia. So, mga kapatid, no? We are living in this what we call time-bound world. Okay? At ang lohika na nag-ooperate dito sa mundo na ating ginagalawan, the logic that operates here ay nakatali sa oras at espasyo or space, no? Everything that we see, that we imagine here in this world, nakatali doon sa oras at sa espasyo. To give an example, no? We can say that if A, let's say ang A ay baso, no? For example, it's a glass. Let's say yan yung container. Contains water or tubig. So you have A bilang baso, and then the water. It's okay. So mapapansin niyo that if ang A itong baso, for example, meron kayong hawak na mineral water, no? Napapansin niyo yung mineral water ninyo contains water, which is the content, no? Pero hindi mo sasabihin na ang mineral water ay bottle ng mineral water ay kino-contain ng tubig. Another example, for example, si Ivy, no, meron siyang bata sa kanyang sinapupunan. Sasabihin natin na ang bata sa kanyang sinapupunan ay nasa loob sa tiyan ni Ivy, right? Nasa kanyang tiyan. Pero hindi natin sasabihin na si Ivy ay nasa loob ng tiyan ng bata. It's not possible, no? It's not logical sa tao na a thing contained is also the container. Hindi yon posible sa human logic. Bakit? Automatic natin maiisip agad na ang container is bigger than the content, no? Si Ivy is mas malaki kaysa bata. Because in the logic of space, hindi pwedeng maglaman ang nilalaman. Ang point ko lang dito, mga kapatid, na gusto kong ipaabot sa lahat, ang lohikang nakatali sa oras at espasyo ay hindi na pwedeng maging angkop sa larangan ng eternidad. Yung mga bagay na yun, yung mga logical thinking natin, applicable lang yon dito sa mundong ginagalawan natin. Pero pag dumating tayo sa lugar or sa isang realm na walang space at walang time, logic operates differently doon na field, no? Kaya may mga bagay, every time na magbabasa tayo ng Biblia, tinatanong ako isang beses ng saksi ni Jehovah, no? Meron ba noon isang diwa, one being, one God, tatlong persona? Hanapan mo nga ako ng example dito sa mundo. Bigay ka nga ng halimbawa, meron bang ganon? Sabi ko, wala. Kasi nabubuhay tayo sa ibang dimension. Sa dimension na kung saan ang Diyos ay umiiral. So, kagaya nitong doktrinang tinatawag na perichoresis, siguro posible na ngayon nyo lang ito narinig. Ano pa itong doktrinang perichoresis, no? And probably marami ding mga ngaral na hindi pa gaano kapamilyar dito sa doktrinang perichoresis. Pero guess what? Ito'y doktrina na napakaraming support sa Biblia, no? So ang question first, ano ang ibig sabihin ng perichoresis, no?
Siguro ang iba basa niyan, perichoresis, no? Pero ang basa dito ng mga theologians, especially sa Reform, no, perichoresis. Ang terminong perichoresis is a Greek word na ang katumbas dito sa Latin ay circumcision. Ako, mas lalong humirap yung termino, no? Ito ay isang theological term na ginagamit upang ilarawan ang mutual na relasyon ng bawat persona sa Trinidad. Na ang bawat persona ay umiiral na nananahan sa isa't isa. Pero if we can draw, for example, here, let's say, yan ay Trinity, no? Pangit ako mag-drawing, pasensya na, no? Let's say, ang Trinity, di ba, there's only one God, right? One God, right? This is the Father, yan yung persona. Iba yung diwa sa persona, right? This is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Let's say, no? That's Trinity, right? Isang being, one being, but tatlong persona. Pero how the Father relates to the Son, or how the Son relates to the Father, hindi natin siya matatawag na iisa sila sapagkat isa lang diwa nila. Hindi lang ganon, no? Tama yan. Pero, meron ding ibang sense na sila ay iisa. Iisa ang Father sa Son sapagkat ang Father ay naninirahan dito within sa Son at ang Son din naninirahan sa loob ng Ama. At ganoon din sa banal na Espiritu. Meron silang tinatawag na indwelling. Or, to be more technical, ang tawag nito co-inherence. They dwell with one another. Siguro tayo, masashock tayo, no? How is it possible that the content also contains the container and vice versa? Hindi yan posible sa atin, di ba? Ang tubig, nilalaman ng bottle, pero daw ang bottle nilalaman ng tubig. No? Parang ang hirap isipin noon, no? Sa mga bagay na yon. Pero ganyan ka-misteryoso at ganon ka-marvelous itong Diyos na ating sinasamba. Sabi ni Douglas F. Kelly, sinabi dito, they receive Father, Son, and Holy Spirit inhere in one another and coexist entirely and perfectly in one another. They live in one another. Ayan po yung tinatawag na perichoresis. And what one is involved in doing, the others are also involved in doing. And that's the reason why, kung merong gagawin ang Ama, for example, if merong works na gagawin yung Ama, it cannot be separated from the work of the Son and of the Holy Spirit. We will investigate that later on, mga kapatid, no? So titingnan natin sa John 10:37. Siguro meron tayong Biblia, no, bawat isa sa atin. According to the book John 10:37, ito po ang sabi sa Biblia, mga kapatid, that you may know and understand that the Father is in me, right? That the Father is in me and I am in the Father. Siguro maraming beses nyo na ito nabasa pero hindi nyo naisip no, na kung ano, how is it possible that the Son is in the Father and the Father is in the Son? Pero ito yung sabi ng Panginoong Jesus. Maliwanag na inilarawan ni Jesus ang kanyang relasyon sa Ama na sila'y nanananahan sa isa't isa sa internal na aspeto. Ang point dito, ang doktrinang perichoresis, bagamat misteryoso ito at walang katulad sa mga bagay na umiiral sa mundo, ito ay fundamental na doktrina na may kinalaman sa Kristiyanong pamumuhay at sa pagwardya sa iglesia sa mga maling katuruan or heresies. I have to remind each and everyone, okay?
Yung tinatawag natin na co-inherence, yung they dwell with one another, mga kapatid, hindi ito ganito. Ang isa maliit, ang isa malaki. Parang they partial, ang isa, merong spasyo sa isa na hindi na-occupy ng isa. Hindi ganon. Ang mutual indwelling or co-inherence, mga kapatid, they are equal, that there is no space na mas tataas yung isa or mas lalaki yung isa over the other. Ganon sila ka-close at ganon din sila ka-perfect ang kanilang tinatawag na indwelling. No? According to Gillis, ano bang mga heresy na nire-refute dito? Imagine, kung ang Father eternal siya in being, eternal in nature. Tapos, the Father is in the Son. No? It implies na ang Son could not be a creature because what creature can occupy the infinity of God or the eternality of God? Di ba wala? So itong doktrinang ito nagpapatunay na ang Panginoong Jesus ay equally Diyos kagaya ng Ama at ng banal na Espiritu Santo. And therefore, itong katuruan na ito, kinukontra nito ang paniniwala ng Arianism. Brother Jess, ano ba yung Arianism, no? Nung mga 3rd century, 2nd to 3rd century AD, merong heretic or itong kulto sa panahon ng mga early church, no? Tinatawag siya na si Arius, no? Itong si Arius, naniniwala siya na may isang Diyos lang talaga, kung saan lahat ng bagay nanggagaling sa Kanya. Pero naniniwala siya na itong si Kristo, which is anak ng Panginoong, anak ng Ama, hindi siya kasing lakas ng kapangyarihan ng Ama. Hindi sila equal in terms of power and authority. Itong Son is lesser and subordinate than the Father. So kinontra yan ng mga councils nung mga time, the Council of Nicaea, kaya meron tayong Nicene Creed, no, to refute the error of Arius. Pero nawala na si Arius, nadeklara na heresy ang kanyang paniniwala. Pero of course, heresies comes into different forms. At ngayon, lumalabas ang expression ng heresy na ito, na yung tinatawag nating katuruan ng Iglesia ni Cristo at maging Jehovah's Witness. Sa Jehovah's Witness, ang paniniwala nila ang anak ng Diyos makapangyarihan. Pero mighty God, no? Hindi almighty God. Siya first among the angels, kaya arche o archangel, but not the all-powerful God. Sa paniniwala ng Iglesia ni Cristo, naniniwala siya na si Cristo ay napaka-amazing na tao. But they believe that he's only a man and not God. So, isa yan sa heresy na kinukontra ng perichoresis. Pangatlo, ano pang mga maling katuruan? Itong tinatawag na tritheism. Di ba nakikita natin sa perichoresis na hindi mo sila pwedeng mahiwalay sa kanilang diwa or kanilang being, let alone sa kanilang relationship. Pero sa Mormonism, mga kapatid, no? In fact, pinaghihiwalay nila as separate gods ang Father, Son, and Holy Spirit. And what's more, lahat ng mga member ng Mormons na sumusunod, ma-perfectly obeyed nila yung mga kautusan, pwede din silang magiging Diyos sa iba't ibang dimension. No? It is the belief of Joseph Smith na ang Diyos dito sa mundo ay tao sa ibang dimension. So, yan yung tinatawag natin polytheism. Marami silang Diyos at ikaw, pwede ka maging Diyos sa kanilang pananampalataya. So, medyo delikado yan, mga kapatid. At isa yan sa nirefute, no? Nitong ating doktrina. Letter C, Sabellianism, no? Ang merong paniniwala ngayon ng Sabellianism, itong mga Oneness Pentecostal. Ang paniniwala kasi ng Sabellianism, parang hindi Trinity, mga kapatid. Ang paniniwala nila, iisa lang ang Diyos. Iba't iba lang yung
pag-reveal niya. For example, ni-reveal ko yung sarili ko dito sa Old Testament na Father, na medyo strict ako na God, na dapat kayo mag-obey sa aking mga regulations, no? Pagdating daw sa New, binago niya yung mode niya, no? Na parang loving na siya na God dito sa New Testament, na matay sa cross. But ano lang yun, isang persona lang yun. Nag-iba-iba lang yung mode nila. Tapos sa ating panahon ngayon, Holy Spirit na daw ngayon yung mode niya, no, na sinasanctify niya ang mga tao. So, walang distinction sa persona. Iisang persona lang. Pero nakita natin, no, na sa doktrina ng perichoresis, hindi maaring ganon ang case. No, ngayon, ang doktrinang perichoresis, ito rin ang paliwanag kung bakit hindi maipaghihiwalay ang pagkilos at gawa ng tatlong persona sa Trinidad. Okay? So for example, no, sabi dito ni Ryan McGrew sa kanyang A Heavenly Directory na libro, sinabi niya, put together, all three persons act simultaneously. So when the Father acts, the Son acts simultaneously, and the Spirit, no? In the created world, and the three persons, though personally distinct, are absolutely inseparable. So, magbigay tayo ng example. Sinong naglikha ng mundo? Sasabihin ngayon ng mga Iglesia ni Cristo or mga Jehovah's Witness, it's the Father. Malinaw dyan sa text sa Biblia, no? Na si Jehovah, si Yahweh. They might quote 1 Corinthians 8:6. Yet for us, there is one God, the Father, from whom are all things and for whom we exist. Ang Ama, ang rason kung bakit dalalang ang lahat ng sanlibutan, may teksto. Ang sagot natin yan, tama, no? Pero sinasabi din sa John 1:3, na all things were made through Him and for Him. At sino itong Him na tinutukoy sa John chapter 1 verse 3? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. John 1:3, no? Malinaw po diyan sa John 1:14 ang pinapatungkulan ito, walang iba ang Panginoong Hesus, no? And the Word was made flesh and dwelt among us. And also in Psalms 104 verse 30, mapapansin natin na it is also the Holy Spirit. No? When you send your Spirit, they are created. Now, ang tanong, ilan bang Diyos ang nag-create? Our correct answer is, yeah, there's only one. Sabi ng Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and earth. But we see here na dahil sa doktrina ng perichoresis, so itong pananahan ng tatlong persona sa isa't isa, hindi mo pwedeng ihiwalay ang kanilang kilos o gawa. So in creation, the Father acts in creation, but at the same time, the Son and also the Holy Spirit. And it's also true in the resurrection of our Lord Jesus Christ. No? Sinabi niya, I have power to lay down my life and take it back again. Makikita din natin sa Romans 1 that it is the Spirit who raised the Lord Jesus Christ. Nakikita din natin na it's the Father who resurrects the Lord Jesus Christ. So nakita natin na yung gawa ng tatlong persona, iisang gawa, pero merong tinatawag na inseparable sa kanilang persona. Ginagawa ng tatlong persona, hindi sila magkahiwalay sa kanilang pagkilos dito. Now, in redemption, let's say for example, itong eternal life, no? Paborito na, kung sino mga Bible Baptist dito, ito yung paborito natin na teksto na always nating binabanggit sa mga kumukontra sa eternal security. So, sinabi dito sa redemption sa John 10:28-30, I give them eternal life, and they will never perish, no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Pansin natin, sabi ni Christ, no one is able to snatch them out of my hand, right? Sinabi din dito sa text, no, my Father is greater than all, no one is able to snatch them out of my Father's hand. And in Philippians 1:6, I think, he who began a good work in you shall perform it until the last day.
na ang banal na Espiritu din ay nagpipreserve sa atin. So you see this work of preserving us, preserving the church, ay undivided work ito ng banal na Espiritu. And what explains that inseparable work of the Trinity is not only yung pagkakaisa ng kanilang diwa or kanilang being or essence, kundi ang kanilang pananahan sa isa't isa. Perichoresis. In verse 37 and 38, ipinahayag ni Jesus ng kanyang gawa ng pag-iingat, the Son's preservation, at ang gawa ng pag-iingat ng Ama, the Father's preservation, ay iisa at kapwa pinagsaluhang gawa. It's a shared work of the Trinity. And Jesus explains the reason. He reveals the basis in verse 30, John 10:30. Anong basis niya? I and my Father are one. Kaya yung works nila hindi mahiwalay kasi they are one. We can say they are one in essence. Yung diwa ng Ama at Anak ay iisa. Pero in 37 and 38, important to note no, na ipinunto ni Jesus na ang kanyang mga gawa ay hindi hiwalay kundi ang mismong mga gawa ng Ama. He even identified his work na yung mismong gawa niya, gawa yun ng Ama. At kung ano ang gawa ng Ama, gawa niya yun. No? At itong sinabi dito, if ayaw nyo maniwala talaga sa akin, believe the works, John 10:38, that you may know and understand that the Father is in me and I am in the Father. So he's going back to perichoresis, itong mutual na indwelling sa isa't isa to identify the works of God. And John 14:11, believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else believe on account of the works themselves. By pondering on the works of God, ito yung logical na conclusion mo. It will lead you to perichoresis. Ang point dito mga kapatid is, bukod sa pagkakaisa ng diwa, or we call unity of essence, right? Ang kapwa pananahan ng tatlong persona sa isa't isa, or we call it perichoresis, ang siyang pundasyon ng di mapaghiwalay na gawa ng mga Trinidad. Brother Jess, that is very amazing theology, no? It makes sense ang theology ng perichoresis. Kaya yung atonement, ma-extend natin to sa iba't ibang mga doktrina eh. In the doctrine of atonement, hindi sila magkahiwalay ng gawa. Sa creation, sa redemption, even sa sanctification, mga kapatid, no? Hindi mo sila pwedeng ihiwalay. Meron silang mga particular role ang bawat isa, pero iisang gawa yon mga kapatid, no? Parang diamond na may iba't ibang facet, pero iisang diamond. Yan po yung Trinidad. So ano pang value nitong doktrina ng perichoresis? Ang doctrine of perichoresis ang siyang huwaran or original model ng pagkakaisa ng iglesia at sa pagiging malapit sa isa't isa. Can you imagine that? Itong perichoresis, itong relasyon pala ng Diyos, no, with one another. I'm arguing here, no, na ito yung huwaran or original model na ating kukopyahin, no? Hindi natin perfectly makopya kasi magkaiba ang nature ng Diyos sa atin, pero ito yung huwaran na dapat gayahin ng iglesia. And siguro wala sa copy ninyo na mali si Suwana sa pag-print, no? Pero may PDF kayo, nandun. Sinabi sa John 17:21-23. Take note, itong John 17:21-23, prayer ito ni Christ sa Father. Panalangin niya ito sa Ama. Anong prayer niya? That they, sino itong they? That's all the elect. Ito yung mga hinirang, no? That they may all be one, na sila'y magiging isa or magkakaisa
just as you, Father, are in me and I in you. So he's going back, he's using the perichoresis, no? In his prayer, pinagdarasal niya na just as I am in you and you are in me, nawa maging ganon ang iglesia sa kanilang pagkakaisa. That they also may be in us so that the world may believe that you have sent me. Nanalangin si Jesus para sa pagkakaisa ng iglesia upang maisa sa lamin nito ang kapwa, pananahan ng Ama at Anak. Jesus made it clear that His mediatorial work will result to that end. Kaya sabi niya sa John 17:22, the glory you have given me, I have given to them, that they may be one as we are one. And no wonder why, no? Binaptize tayo bawat isa sa atin in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Na tayo nilikha in the image of God, the triune God, no? We exist for communion. At ito yung model na sundin ng iglesia na dapat niyang sikapin, no? Na ma-reflect nito ang pagkakaisa ng Trinidad, ang role ng bawat isa. Ang doktrina ng perichoresis ay ang batayan para sa pagkakaisa ng iglesia. Ibig sabihin, in the church, no? Pinapahintulutan ang pagkakaiba sa loob ng konteksto ng pagkakaisa, no? A lot of us here are different, no? May maraming pagkakaiba tayo sa isa't isa. We do different works inasign sa atin. We have different personality. But come to think of it, siguro yung mga likes natin is completely different from the likes of another. Ang mga interest sa buhay ni Juana siguro sobrang magkaiba kay Deacon Benji at sa iba't ibang mga miyembro dito, no? Pero pansin nyo, despite the diversity, we are in unity. Yan yung plano ng Panginoon sa kanyang iglesia. This interpenetration and mutual indwelling of the triune God is to be reflected in our desire. Hindi lang ito na magkakaisa tayo sa desisyon, magkakaisa tayo sa paniniwala, magkakaisa tayo sa misyon. Pero itong doktrinang perichoresis, mga kapatid, no? It also calls us to strive to be close with one another. Brother Jess, I feel like hindi ko talaga siya gusto. Yung mga gusto niya sa buhay, yung attitude niya, yung likes niya, hindi ko siya gusto. But you are member one body, right? So itong doktrinang perichoresis, tinuturuan tayo ng sikapin natin, no? Na maging close, no? Sa isa't isa. Na mamahalin natin ang isa't isa. We seek the advantage and interest of one another because that is how God designs us to be. At yan yung prayer ni Christ para sa church, brothers and sisters, no? So despite sa mga challenges na dumating sa iglesia, one thing, what God wants me to be or to do as a member, He wants you to be close with one another in love. Because by doing so, that shows you that you are a disciples of Christ indeed. That even in the midst of diversity, we strive and pursue unity because that is what is meant by perichoresis. Ang doktrina ng perichoresis, nakita natin, may halaga pala siya sa iglesia, no? Hindi lang pala siya theological na doctrine that only satisfies the intelligence of some academician or theologians or mga nagka-interest sa theology. May value pala siya sa iglesia. And next, ang doktrina ng perichoresis, ang siyang nag-iingat sa ating panalangin upang hindi magresulta sa maling doktrina. Have you experienced? Wala. Parang si Christ lang na-mention ko dun sa prayer ko. Mali kaya yung formula ng prayer ko? Wala, di ko na-mention ang Holy Spirit.
Wala, tatlo ang na-mention ko sa prayer ko, pero hindi ko na-emphasize na one God, three persons. Baka tatlong Diyos ang implication nun. Na meron ba ngayong iniisip na gano'n? Tama kaya yun na si God lang ang pinag-pray, God help me. Hindi ako nag-mention ng Holy Spirit or uh, or the Lord Jesus Christ. Because we encounter prayers, no? Oh, God help me. May mga ganun na prayer sa Old Testament, right? But it's valid, correct? At alam niyo ba kung anong nagwardya doon? Sabi ni Glenn Butner sa kanyang Trinitarian Dogmatics, perichoresis also allows us to affirm two patterns of prayer. One pattern emphasizes the tri-personality of God. Yung i-mention mo talaga sa prayer mo yung tatlong persona, no? And address each divine person. I'm known someone, no? Na mga friends ko na may mga ganong pattern talaga sa prayer na na-mention talaga yung three persons. But guess what? Dahil sa doktrinang perichoresis, dahil sa paniniwala natin sa Trinity at sa doktrinang perichoresis, it's possible to mention those three persons and yet acceptable siya dahil sa doktrinang perichoresis. That we still mean it to be one God yet three persons. And it's possible that the other pattern of prayer addresses God as a single listener but intends to pray all three. No? So it's possible for you to only mention in your prayer God, no? But acceptable yon na what you mean is the three persons. Dahil yon sa kanilang, sa perichoresis, mga kapatid. But it's more appropriate, no? To pray to God, to our Lord Jesus Christ, and ends it with the Lord Jesus Christ. So, si Pablo, for example, we see here sa 2 Corinthians 13:14, maybe this is the part of the benediction. The grace of the Lord Jesus Christ, Jesus, the love of God, it's the Father, right? And the fellowship of the Holy Spirit, 2 Corinthians 13:14, he mentions those three, right? And he did not bother to inform, hey, this is one God, right? Because it's already implied dahil sa doktrinang perichoresis. So that safeguards your prayer, brothers and sisters. Next is, nakita natin dito sa prayer ni Hannah, no? He did not mention those persons in the Trinity, pero sabi niya sa 1 Samuel 1:10-11, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your servants and remember me, not forget your servant, will give to you your servant a son. So may mga ganong cases. Perichoresis shields us from praying to one God without consideration to the three persons. So, masi-safeguard tayo sa Unitarianism. Sabi ni Ralph Del Cooley, perichoresis prevents distinction from becoming separation and division. So mahalaga ang perichoresis sa ating buhay iglesia, sa ating pakikipagmaka para maging kaisa, maging close to one another. Duty natin yun, right? And even in our prayer, nakakatulong itong perichoresis that what we conceive in our prayer is not three separate gods or three separate beings, no? And lastly, ang doktrina ng perichoresis ay nagbibigay daan sa atin upang makita ang walang kagandahan, walang hanggang kagandahan ng Diyos kay Kristo sa beatific vision. Napansin natin last time, di ba, nagturo ako ng beatific vision, that there will come a time na ang mga hinirang ng Diyos, compared to all the angels, compared to all the seraphims and cherubim, they are going to behold the infinite beauty of God. Right? Now the question is, how is it possible na makita natin ang infinite beauty or ang essence, ang Trinidad, no? Kaya ba natin tanggalin yung chasm na nag-divide sa creature at creator? Kaya ba nating lampasan yon at makita natin ang Trinity in its all fullness? No. Ang creator at creature distinction ay mananatili
Even if pupunta tayo doon sa Holy Mountain of Zion sa kalangitan, mga kapatid, hindi natin kayang i-bridge yan at walang kahit sino man ang kayang mag-bridge sa chasm na yan, mga kapatid. Pero, posible na ma-behold mo ang Trinity. Kahit hindi mo siya kayang i-surpass ang nagsaseparate sa Diyos at tao. Paano? Through our Lord Jesus Christ. Dahil sa doktrinang perichoresis, ganito yung nangyayari, mga kapatid. No? Sabi ni Thomas sa John 14, you're familiar with Thomas, right? Anong sabi ni Thomas? Show us the Father. Gusto niya makita ang Father. And it suffices us. Anong sabi ni Christ? Chapter 14 verses 9 to 10 sa John. Have I been with you for so long, and you still do not know me? You still do not know me, Philip. Whoever has seen me, the Lord Jesus Christ, seen his person and seen me, has seen the Father. How can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? You see that again? The perichoresis? He's now using perichoresis to make a claim that when you see me, you are already seeing the Trinity. Do you see that, no? He is using the doctrine of perichoresis. Important to note, Jesus argued that the vision of the Father is unnecessary because of two things. Si Christ, iisa ng divine nature sa Ama. Kaya ang sabi, di ba sa Titus 2:13? The great appearing of our great God and Savior. Ang darating na Kristo, mga kapatid, hindi yung tao na nakikita ng mga apostles, no? It's a God-man. The appearing of the great God and Savior. So if He appears as great God, then the vision that we will see of Him that transforms us, no, into glory, we will see the Spirit and the Father in that person because they indwelt with one another. And John Gill, in his commentary in chapter 14, verse 10, the perfection which are in Him also, in Christ. So sabihin nyo na, makikita natin yung glorified Christ, but parang hindi perfect, wala ang Father. Sasabihin ng iba na wala ang Father, wala ang Spirit. Sabi ni John Gill, he says here that the perfection which are in Him also, for the same that are in me are in Him, and the same that are in Him are in me. I am the very image of Him, and am possessed of the same nature, attributes, glory that He is, so that he that sees the one sees the other. Kiniklaim ni John Gill na no, that same perfection that you will see in the Father is the same thing that you will see in the Son. Because the Son is not less than the Father. What the Father is the Son also. What He possesses, the Son also possesses. Ang point is, because of this divine co-inherence, no? Itong doktrina ng divine co-inherence, it is now possible for creatures to behold the Trinity through the mediation of the incarnated Son. Doon sa langit, no? Sabi ni John the Beloved, right? Sinabi niya doon na, when we shall see Him, when we shall see God, we shall be like Him. Magiging katulad daw niya tayo, no? Bakit? Bakit matransform tayo sa glory? Because we shall see Him as He is. And that beauty na ipinapakita ni Christ, no? Yung glory niya na ipapakita, that will take an eternity of
admirations and wonders of every believer that will be caught into glory. Yan yung saya at joy natin. At makukumpleto. Hindi tayo magkukulang doon na parang kulang, hindi ko nakita yung Ama. Brothers, it takes humility, no? Not to demand those things. Na hindi mo na i-demand yung whole Trinity because the sufficiency of Christ is enough. At yung glorified Christ, yan yung pinagpapray ni Kristo. That they will behold my glory. So as what we've seen here, dito sa doktrina ng perichoresis, no? Meron palang mga doktrina na seemingly napakalalim, no? Kasi hindi ma-fathom ng ating human logic. We're living in a world bound by space and time. Pero if we remove space and time, no? Doon nagme-make sense itong mga katotohanan na ito that it's possible for one to be contained by the other and the other contains the one who contains it. And that's what we observe in the mystery of perichoresis. So, brothers and sisters, ito yung Diyos na sinasamba natin. Hindi ito Diyos na kayang i-conceive ng tao, no? Dinideny ng mga kulto itong Diyos natin sa Biblia kasi di nila ma-explain, di nila mabigyan ng human example. But let it be as what He reveals to us, no? Because there's none like God. At ito yung Diyos na sinasamba ng PRBC. And brothers and sisters, that is the doctrine of perichoresis.